So ang ating topic para sa hapong ito, kung meron kayong mga journal na dala, notebook, ballpen, or papel at ballpen, pakilabas. Dahil ito ay lecture, kailangan magsulat kayo para meron kayong mabubuklat at matatandaan pag uwi ninyo sa inyong mga tahanan. Ayan, so ito ang ating aaralin ngayon. My decision for a healthy tomorrow. Ang aking desisyon para sa isang malusog na kinabukasan. Kailangan yung mamlakasan ng boses para hindi kayo aantok-antok dyan, ano? Or Christian living in an immoral world. Paano ba tayong mga Kristiyano dapat mamuhay sa tumitinding hamon na kinakaharap ng ating mundo? Yung masyadong lumalaganap ang kalaswaan, ang kasagwaan, ang kahalayan ng mundo. Paano tayo tatayo bilang mga Kristiyano? At paano tayo magliliwanag bilang mga asin at ilaw sa mundo? So yun ang ating aaralin. Ito ay naaangkop sa inyong mga edad at sa mga kinakaharap na mga hamon sa pagiging Kristiyano natin. So, actually, ang aking pinagkunan nito ay mula sa libro ng isinulat ni Dr. James M. Ceci, The Ambassadors of Purity, Christian Living in an Immoral World, at saka po yung sa Shalom Curriculum ng Pagsangahan Child Development Center galing sa Compassion International Philippines. So, pinagsama ko po ang dalawang topic na yan. Since ito ay napapanahon para sa inyong mga edad. Kailangan ko, pakibuksan mo na sa inyong mga Biblia sa unang Korinto 3:16. Kung walang hawak na Bible or cellphone na may Bible, so dito na lang pakibasa ng malakas sabay-sabay. Sige nga, unang Korinto 3:16. Hindi ba ninyo alam ito'y templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang Espiritu? So, isa yan sa focus ng ating aaralin ngayon. Yan. Kailangan ko, sa English, yan yung may translation sa English. Tapos, okay. Ano ba yung mga maririnig ninyong salita ngayon? Ito yan ha. Sex or pagtatalik. Ito ay sex education. Kung tayo ay na-educate sa labas, sa mundo, lalo na sa makabagong social media, di ba dapat mas lalong una natin itong matututunan sa simbahan? Ano ba ang layunin ng Diyos? Bakit ba kailangan natin matutunan yan? Baka sabihin namin, bastos yan. Kung magbinastos ta. Pero kung yan ay i-align natin, i-aayon natin sa kalooban ng Diyos, yan ang, ano ba yung paraan ng Diyos sa pamamagitan ng mga salitang yan? Sex, pagtatalik, marriage, pag-asa, or gift, regalo. Ito yung matututunan natin dun sa babasahin na sa palitan ng usapan. Yung engagement, kasunduan, or chastity, kalinisang puri. Ako ay humihiling ng dalawang aaktong si Laura at saka si James. Sino ba dyan ang magaling magdula-dulaan? Magaling magdrama? Babasahin lang naman ang script. Ayan yung unang script. Nasa screen na. Mamaya muna para surprise. Sino ang pwedeng mag-volunteer? Magaling magbasa, kayang magbasa ng bibigyan ng buhay ang usapan sa pagitan ni James at ni Laura. Suzanne at saka si Suzanne. Pwede bang i-request ko muna pwede naman mamaya, pwede naman makadalawang set tayo. Maikli lang naman siyang usapan. Pwede ko bang i-request si Ania Valiente na nasa labas at saka si John Lloyd Rosita? May gumagana bang dalawang microphone? Di na pasa. Ayan, dali, Ben. Babasahin nyo lang. At least may idea na kayo. John Lloyd,
Dadoy, yeah. Sige na, pakisuyo lang, Ben. Babasahin nyo lang naman dito sa screen. Tapos bibigyan ng buhay. Takso, may. Babasahin lang. Mamaya, meron pa ang pwede pa ako na yun. Sige, lights, camera, action! Basa. Dito para si Laura yata mag-asa. Ikaw, ano yan? Ay, isang napakagandang nakabalot sa kahon na may pulang laso. Walang sinumang makakahawak o makakapagbukas nito nang walang pahintulot. Ibibigay ko ang regalong ito sa taong papakasalan ko pagdating ng takdang panahon. Oo, bayang hawak mo. Awak kang exciting at malaglang tingnan. Galing nga. Tama ka, ang regalong ito ay maganda. Pero exciting? Hindi ako sigurado. Sabi kasi ng aking ina na dapat mararamdaman ko lang ang pagiging excited kapag ako ay nasa tamang edad na. Pero sa ngayon, ang magandang regalong ito ay dapat itago muna mula sa kahit na kanino. Kasinungalingan, marami na ang gumawa ng exciting ng bagay na yan. Kapag ikaw ay nasa edad ng 12 o 13, magiging handa ka ng buksan ng regalong yan. Moderno na ang panahon natin ngayon, hindi mapapabilang sa grupo kung hindi mo nararanasang buksan ng regalong yan. Pero sabi sa akin ng aking ina, gusto ng Diyos na mapanatili ko ang magandang regalong ito hanggang sa araw na ako ay may kasama. Tumahimik ka, Laura. Nairita ako sa iyo. Yuwa mo ako. Kung talagang mahal mo ako, ahayaan mo akong buksan ang regalong yan. Pero kung ipipilit mo na mananatiling sarado, yan di iiwang kita. Iiwang. Mahal kita, James. Pero natatakot ako na kapag binuksan ko na ang regalo may mangyayari sa akin. Walang mangyayari sa'yo. Tatanggalin ko lang ang laso at sisilipin ko lang kung ano ang nasa loob. Sige na, pakiusap. Hindi ko ba yan sisirain ang regalo? Gusto ko lang tingnan kung ano ang nasa loob ng kahon. Sige, pero pakiusap, buksan mo lang ng dahan-dahan at ibalik mo sa akin ng eksakto katulad noong hindi mo pa ito nabubuksan, hindi mo pa ito nahahawakan at nabubuksan. Oo nga, sisilipin ko lang kung ano ang nasa loob ng kahon. At tinanggal nga ni James ang laso at binuksan ng regalo. Paglipas ng ilang sandali, sinara niya ang regalo at binalik ang laso. Pero hindi na ito tulad ng dati, bago niya pa ito buksan. Ala. Ano mangyayari? Iwan ka sa mama. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang ibalik ang laso tulad ng original na pagkakatali nito. O, diba? Sabi ko sa'yo na dapat ingatan mo ano na ang gagawin ko. Uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ngayon ng mga magulang ko. Hintayin mo ako, tulungan mo ako, mapapagalitan ako ng aking ina at hindi matutuwa ang aking ama.
Ano na ang mangyayari sa akin ngayon? Natanggal na ang laso at nabuksan na ang regalo. Patawad, paparusahan ba ako ng Diyos? Paano ba ako makakatanggap muli ng napakahalagang regalong ito? Ayan, naunawaan niyo ba ang kwento? Baka meron kang gustong isa pang pares na mag-volunteer, na magbabasa nung... O, sino nga ang mag-volunteer? Sabi ng isa pa. Isa pa. O yan. Dini. Sige, be. Wala bang taga San Andres na magkapares na pwede magbasa? Kahit naman hindi mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi naman yun mag-jowa si Ania at si John Lloyd. Magkasama lang sila sa project ng Compassion. Na nasa ang buhay mula sa simbahan ng San Andres. Okay? Asa Riche? So, dapat kung ano yung instruction, gagawin. Iyak. Ano kaya yung laman niya? Okay, lights, camera, action, papasok sa stage na hawak ng kahon na may dalang may pula-pula. So, yun yung hawakan na. Okay, ready? Babae. Ang babae ang may hawak na pula-pulaan. Ay, isang napakagandang nakabalot na kahon na may pulang laso. Walang sino mang makakahawak o makakapagbukas nito nang walang pahintulot. Ibibigay ko... Balik na. Ulit. Ay, isang napakagandang nakabalot na kahon na may pulang laso. Walang sino mang makakahawak o makakapagbukas nito nang walang pahintulot. Ibibigay ko ang regalong ito sa taong pakakasalan ko pagdating ng takdang panahon. Oh, ano ba yung hawak mo? Mukhang exciting at magandang tingnan. Tama ka. Ang regalong ito ay maganda. Pero exciting? Hindi ako sigurado. Sabi kasi ng aking ina na dapat mararamdaman ko lang ang pagiging excited kapag ako ay nasa tamang edad na. Pero sa ngayon, ang magandang regalong ito ay dapat itago muna sa kahit na kanino. Kasinungalingan. Marami na ang gumagawa ng exciting na bagay na yan. Kapag ikaw ay nasa edad na 12 or 13, magiging handa ka ng buksan ang regalong yan. Moderno na ang panahon natin ngayon. Hindi ka papabilang sa grupo kung hindi mo pa naranasan buksan ang regalong yan. Pero sabi sa akin ng aking ina, gusto ng Diyos na mapanatili ko ang magandang regalong ito hanggang sa araw na ako ay may kasal na. Tumahimik ka, Laura. Naiirita ako. Tumahimik ka, Laura. Naiirita ako sa'yo. Jowa mo ako. Kung talagang mahal mo ako, hahayaan mo akong buksan ang regalo niya. Pero kung ipipilit mo, Laura, natin yung sarado yan, di, iiwan lang kita. Mahal kita, Jay. Tama. Pero,
na ang regalo, may mangyayari sa akin. Walang mangyayari sa'yo. Tatanggalin ko lang ang laso at sisilipin ko lang kung ano ang nasa loob. Sige na, pakiusap, hindi ko baya sisirain ang regalo. Gusto ko lang tingnan kung ano ang nasa loob ng kahon. Sige. Pero, pakiusap, buksan mo lang ng dahan-dahan at ibalik mo sa akin ng eksakto. Katulad noong hindi mo pa ito nahawakan at nabubuksan. Oo nga, sisilipin ko lang kung ano nasa loob ng kahon. Tinangalit niya yung isang laso at pinuksan ang regalo. Paglipas ng ilang sandali, sinara niya ang regalo at ibinalik ang laso. Pero hindi rin tutulad ng dati bago niya pa ito buksan. Malalaglag ng tawid. Patawarin mo ako. Hindi ko na kayang ibalik ang laso tulad ng original na pagkatali nito. Oh, diba? Sabi ko sa'yo eh. Oh? Oh. Sabi ko kasi sa'yo na dapat ingatan mo. Ano na ngayon? Ano ang gagawin ko? Umuwi na ako. Baka hinahanap na ako ngayon ng mga magulang ko. Hintayin mo ako. Tulungan mo ako. Mapapagalitan ako ng aking ina at hindi matutuwa ang aking ama. Ano ang mangyayari sa akin ngayon? Natanggal na ang laso at nabuksan na ang regalo. Patawad, paparusahan ba ako ng Diyos? Paano ba ako makakatanggap muli ng napakahalagang regalong ito? Isasara ang sabi habang umiiyak na nakasugsog sa isip. Subsub, subsub. Maraming salamat. Oh, medyo naunawaan na ano? Nakalawang ulit na. Ayan. Baka wala na kayong maisulat dyan sa inyong inihandang mga papel. Mapag-uulitin pa natin. Okay na yun. Medyo may kahabaan din naman. Ayan. So, ano ang inyong naramdaman dun sa script? Sa pagkakabasa ng script. Tawa. Ate, Nakakapang? Nakakapang ilabot, nakakagigil. Bakit nakakagigil? Dahil namimilit si James. Namimilit ang lalaki. Pero pagkatapos na, ang bilis bumitaw. Ang bilis mangiwan. Ang bilis makahanap ng dahilan para takasan ang inumpisahan na hindi maganda. Kung kayo ang magulang ni Laura, ang tatay ni Laura, ano kaya ang gagawin? O ipatulfo. Sabi ni Hannah Grace, ipapatulfo daw niya. Patay na. Kulong si lalaki. So, ganun yun ha. Ito ay masyadong masira na bagay na kung tutuusin ay marami nang nangyayari sa ating paligid. Diba? Kung kaya kailangan na rin kayong ma-educate ayon sa pamantayan ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito. So, ang gift, ang regalo doon ay naglalarawan saan? Okay. Siya ay tumutukoy sa anong purity? Kalinisan. O kalinisang puri. Sa virginity, sa pagiging birhen.
Ang virgin ba ay para lang sa mga babae? Siyempre, hindi. Ganon din sa mga lalaki. At sa? Ano yung oneself? Sa sarili. Ang laso, ang ribbon, saan siya? Ang pulang laso, saan siya tumutukoy? Okay. Ito ay sumisimbolo sa pag-iingat ng ating pamilya sa atin. At ayong tumutukoy sa salita sa utos ng Diyos. Ano? Doon tumutukoy yung laso na pula doon sa kwento. Ang precious gift, yung mahalagang regalo. Saan naman siya tumutukoy? Okay. Okay, tumutukoy siya sa malinis na pamumuhay. Sa isang marangal na pangalan. O, yung may integridad. At, yun, may dangal, gano'n na rin. Dangal, karangalan, malinis sa pangalan, may integridad. Doon tumutukoy ang mahalagang regalo na tinutukoy doon sa kwento. Kung kayo si Laura, ano ang inyong mararamdaman? Magsisisi talaga. Bakit? Mag-asawa na ba sila? Hindi pa. Hindi pa mag-asawa. Hindi kasal. Ibig sabihin, immoral. Labag sa kalooban ng Diyos. Labag sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Ano? Gagawin kaya din natin ang ginawa ni Laura? Dahil hinamon siya ng kanyang boyfriend. Sige, iiwanan kita kapag hindi ka pumayag. Jowa mo ako. May namimilit talaga. Dahil karamihan sa mga lalaki, lalo na kapag hindi yan kasal, gusto lang yan tikman ka. Karamihan. Hindi naman lahat, kung may nagkakatuluyan man, na sila pa rin yung magjowa simula ng high school hanggang maikasal, ay bibihira lang yun ang nangyayari. Sa aming batch, parang 2 lang ang nagkatuluyan. Ilan kami? 48. 2 lang sa kanila ang merong katipan na nagkatuluyan. Sa aming batch na mga magkakaklase. At kahit ako hindi ko kaklase ang aking ex-boyfriend, hindi din kami nagkatuluyan for 9 long years. 9 na taon kong katipan. Anak ni Pastor Vender, nasa Cebu ngayon, nagpapastor din. 9 na taon kong katipan yun, pero hindi kami nagkatuluyan. Mabuti na lang, hindi namin pinag-eksperimentuhan gumawa ng bata. Kundi, baka kahit saan ko siya masalubong, baka wala akong mukhang ihaharap sa kanya. At dahil hindi namin pinag-eksperimentuhan yun, kahit saan ko siya masalubong, taas noo ako. Hindi man ako napunta sa'yo, napunta ako sa mas mabuti, mas mabait, at mas gwapo sa iyong asawa. Ganun yun, ang Diyos ay laging merong nakalaan na mas mabuti. Kapag handa tayong sundin ang kalooban ng Diyos. Ayan. Ang natanggal na laso ay tumutukoy din siya sa nawalang pagkabirhen. O yung virginity. Pero mas karamihan sa ating mga Pilipino, madalas ay ang tinutukoy lang natin dyan ay ang mga babae. Ano? Kasi ang mga pamantayan dito sa Pilipinas, o kahit sa ibang lugar, kahit patuwarin, baligtarin niyang lalaki yan. Ganun ang rason ng mga sinauna ng mga tao. Kahit yung mga nakatatanda sa atin, wala sa kanilang nawawala. Pero sa babae, marami daw ang nawawala. Ito ang madalas na sinasabi. Pero sa ating mga Kristiyano, pareho yun. Parehong may nawawalang virginity. Whether lalaki or
babae ka. Nung mabuksan na ang regalo, ibig sabihin, may karanasan na sa mga gawaing sexual. May iba pa bang magandang regalo, sabi ni Laura. So, ang tinutukoy niya, kung meron pa bang bagong pagkakataon para sa natanggal na laso. Pero, ang ating Diyos, siya ay Diyos, the God of second chances. Siya ay Diyos na nagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Basta, humingi tayo ng tawad, magbalik loob, at tuluyan ng tatalikuran. Huwag nang balik-balikan. Kung may nangyari na dati, ihingi ng tawad sa Diyos. At hintayin natin ang kanyang kalooban. Although hindi na maibabalik yung hymen. Yung term sa health na subject, yung hymen na nababasag sa babae, hindi na yun maibabalik. Pero kung itutuwid natin at magbalik loob sa Diyos, gagabayan tayo ng Diyos para sa susunod na pagkakataon, bibigyan niya tayo ng panibagong pag-asa. Hindi na nga lang yung virginity na physical na tinutukoy, hindi na yun maibabalik. Pero gagabayan tayo ng Diyos sa mga desisyon na sa susunod na mga pagkakataon, tutulungan niya tayong magdesisyon na ng ayon na sa kanyang kalooban. Kaya sa mga babae, kailangan dobleng ingat. Yan. So, ang aktual na ebidensya ng awag na to, pwede naman. Yun niya ay tungkol sa mga kapag kasi naumpisahan na natin magkaroon ng relasyong sexual. Ang iba ay hahanap-hanapin na yon. Lalo na kapag bata pa at nag-eksperimento na, hahanap-hanapin na yun. Kaya dapat talaga hindi yung ginagawa ng hindi kasal. Lalo na sa ating mga Kristiyano. Kaya kayo ay mga kabataang Kristiyano, inaasahan namin na ipapamuhay ang pagiging Kristiyano. Maghintay. Ang totoong pagmamahal ay hindi minamadali. Naghihintay. Dahil kung nagmadali ako noon, baka hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Pagka-graduate ko ng college, gusto na agad nung ex-boyfriend ko na mag-asawa kami. Pero, dahil mahigpit ang aking mga magulang, kung hindi sila mahigpit, na kailangan sa bahay kayo mag-usap, bantay sarado ni Pastor at ni Sir Jezreel. Dahil solo akong anak na babae sa aming 4 na magkakapatid. Kung hindi sila naging ganun kahigpit sa akin, baka ako ay napariwara, baka hindi si Ma'am nakatapos ng pag-aaral. At baka ako ang naghabol-habol sa kanya. Kung maaga, naisumo ang bandera, ang bataan at ang koridor. Mabuti na lang, mahigpit ang mga magulang ko. Ako ay laging bantay sarado. Kahit dumadalo ako ng youth camp, ng mga fellowship, nasubukan namin maglakad papuntang Duhat mula Pugawan. Papuntang Duhat, papuntang Mabuhay, at papuntang Mabunga para dumalo ng youth camp. Nasubukan namin maglakad ng 2 beses mula Pugawan hanggang San Andres ng 2 beses para din dumalo ng youth camp. Nasubukan kong maglakad ng mula Pugawan hanggang Pugon, hanggang Tibig para dumalo ng mga youth fellowship. Pero lagi akong sinasamahan ni Pastor, ni Sir Jezreel, ni Ma'am Chavez, ni Mama. At bawal kaming mag-usap sa gabi. Pagkatapos ng fellowship, madilim, pupunta dun sa kung saan may madilim at doon mag-uusap. Bawal yun. Lalo na sa mga kabataang Kristiyano. Dahil tayo dapat ang magandang modelo. Tayo dapat ang magpapakita ng may relasyon na mayroong Diyos. Na buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Kaya wala akong pinagsisisihan ngayon. Nag-asawa man ako, ikalawang boyfriend ko ang pangasawa ko, pero wala akong pinagsisihan.
Mabuti na lang mahigpit ang mga magulang ko. Pero kung hindi mahigpit ang mga magulang nyo, magkaroon ng sariling palo. Magkaroon ng sariling disiplina. Kung hindi kayo hinihigpitan sa bahay na, o bago dumilip, kailangan nasa loob ka na ng bahay. Lahat ba ng mga magulang nang nandito ay ganon? Matutong sumunod. Para wala kayong pagsisihan pagdating ng araw. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa mga anak na masunurin. Mas higit na pinagpapala ng Diyos ang mga anak na sumusunod sa mga magulang. Katulad ni President George Bush. Siya dati ay gusto niyang magsundalo pero ayaw ng nanay niya. Nung susundin na niya siya ng US Navy para tuluyan na siyang magsundalo, sabi niya, teka, hindi ako sasama sa inyo dahil susundin ko ang nanay ko. At nang sinunod niya ang nanay niya, sabi sa kanya ng kanyang ina, mas lalo kang pagpapalain ng Diyos at mas lalo kang padadakilain ng Diyos dahil ikaw ay isang masunurin anak. Kung kaya paglipas nga ng ilang panahon, siya ay naging presidente ng United States of America, si George W. Bush. Kasi siya ay sumunod sa kanyang magulang. Kung ang ipapagawa sa atin ng ating mga magulang ay hindi naman, pumunta ka sa ganitong tindahan para magnakaw. Yun ang hindi natin, pwede tayong tumanggi na huwag nating sundin. Pero kung ang pinapagawa sa atin ng ating mga magulang ay mabuti, nararapat lang na sila ay ating sundin. Okay. Ayan. Before marriage, ang magiging resulta kapag maagang nagkaroon ng relasyong sexual para sa mga single ay maaga. Ang una ay ano nga yan, Be? Pakibasa? Teen pregnancy. Bata pa, nabuntis na. Madalas din kapag masyado pang bata at maagang nanganak, ang iba ay hindi din nagiging successful ang panganganak. May mga maagang namamatay. Hindi sa tinatakot ko kayo, pero yan ang realidad ng buhay. Pag masyado pang bata, masyado pang sariwa ang matris, magbubuntis na, delikado din yun sa panganganak. Prone to STD. Ano ba itong STD? Yung tinatawag nila sa Filipino na sakit na tulo. Madalas ito ay sa mga, yung sakit na nakukuha dahil sa iba't ibang karelasyong sexual. Kaya kailangan natin mag-ingat ano pa, ruined family relationship. Pwedeng pagkasira, mauwi siya sa pagkasira ng relasyon ng pamilya. Ika-apat, tarnished name and integrity. Nabahira na ang magandang pangalan. Kung ito naman ay sa mga mag-asawa, although kayo mga single pa naman, pero mabuti na rin alam ninyo ito. Adultery and concubination, pangangalunya. O kaya pagkasira din ng relasyon ng mag-asawa, o kaya ay hindi kumbaga ay pagsuway sa kautusan ng Diyos. So, huwag na lang natin tatagalan at kayo naman ay mga single pa. Pakibuksan sa inyong mga Biblia sa Roma 12, 1 hanggang 2. Kunti na lang, kailangan natin bilisan. Ayan, pakibasa ng malakas. Okay, so maliwanag sa salita ng Diyos na huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito.
Kung ang takbo ng mundo ay, yung ayon sa usapan kanina ni Laura at ni James, di ba kapag 12 or 13 na, at hindi mo ginawa ang makipagtalik o kaya ay pabuksan yung kanyang lasong pula, hindi ka kabilang sa grupo. Parang naiitsapwera ka. Isa yung sa dapat huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Maano man? Maano kung lalayuan ako ng mga kabarkada ko? Dahil sa magbabarkada, ikaw na lang ang virgin. Wala namang mawawala. Di maghanap ka ng mga kaibigan, mga barkada na mag-i-impluensya sa iyo sa mabuti. Kailangan nating manindigan. Kailangan nating panindigan ang ating pagiging Kristiyano. Meron tayong mabigat na responsibilidad kung saan tayo din naman ang makikinabang pagdating ng araw. Kung tayo mag-iingat na hindi tayo magkamali, para wala tayong pagsisihan pagdating ng araw. So, ayan. God's commands for purity. Pakibuksan sa 1 Thessalonians 4:3-8. Di ko na yan tinipe talaga para kayo magbuklat ng inyong Bible. Pakibasa ng malakas sa mga kapagbukas. Unang Thessalonica 4:3 hanggang 8. Ano-ano ba yung mga utos ng Diyos? Bakit ba niya iniutos na dapat tayo ay manatiling malinis? Pakibasa. Naku, tumunog na. Konti na lang to, ma'am. Bibilisan na natin. Kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat sa inyong kamatayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. At hindi upang masunod lamang ang pagnanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga Israel na hindi nakakakilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag ninyong gawa ng masama at dayain ang inyong mga kapatid sapagkat kaparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan tulad ng mahigpit ang aming babala sa inyo. Mahigpit ang aming babala sa inyo. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabandalan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamag sa aral na ito ay humahamak. Kundi sa tao, kundi sa Diyos na siya nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ayan, maraming salamat sa pagkakabasa. So, ang unang utos, mamadaliin na natin, kaya mabuti na lang pinagsama ko na siya. Although mahaba pa talaga ito, kailangan itong aralin sa loob dapat ng 6 na araw. Pinaikli lang ni ma'am. Ayan. Ang una is, ang unang utos, abstain from sexual immorality. Dapat iwasan natin ang relasyong, ang malaswang relasyong sexual o mahalay na relasyong sexual. Bakit mahalay? Bakit malaswa? Bakit masama? Dahil hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Ano? So, sinasabi nga na ang immoralidad ay nagsisimula yan sa isip. Okay. Nagsisimula sa isip at nagbubunga na maraming pasakit, maraming problema. Yun yung tinatawag na consequences. At kapag naumpisahan na magkasala, marami ng pakikipagkompromiso na mangyayari sa buhay. Marami ng, ay dahil naumpisahan ko, ulihin lang natin ito ha. Huwag mo lang sabihin sa nanay at sa tatay mo na may nangyari sa akin. Tapos biglang nag-iba ng landas ang lalaki. Sino ngayon ang kawawa? Ang babae. Ikalawang utos.
na natin patagalin. Okay. Know how to acquire a mate. Dapat huwag tayong magmadali. Kilalanin natin paano ba dapat makahanap ng makakarelasyon ng mapapangasawa pagdating ng araw. Ang tanong sa amin, isa sa natutunan ko sa youth camp, nung ako ay katulad pa ninyo, handa ka na bang mag-asawa? Bakit ka nangangatipan? Bakit ka naghahanap ng boyfriend? O bakit ka naghahanap ng girlfriend? Handa ka na bang mag-asawa? Yun daw dapat ang tanong na ating sasagutin. Bakit nagmamadali? Ang iba parang mauubusan na ng lalaki. Ay, hindi kasi lahat ng mga barkada ko may mga boyfriend na, dapat ako rin. Kaya kung sino na lang, hindi mo nga sigurado, baka yan ay batugan. Baka yan ay puro forma lang. Tapos pagdating pala sa mga obligasyon, ikaw na mag-isa, magpatulog-tulog lang yan at magpatihati-haya. Ano? So, kadalasan kasi kapag ang lalaki ang titingin sa babae, madalas ang kanilang sinusukat ay ang katawan. Pero, ang Diyos ay hindi sa panlabas na kaanyuan nakatingin, kundi sa puso. Ayan. Sa unang Samuel 16:7. God looks on the inside of a person. O, siya ay nakatingin sa kalooban, hindi sa panlabas na kaanyuan. Although, sa atin naman talaga, madalas ay, sabi lang nila yun, pero ang totoo naman talaga, tumitingin naman talaga sa panlabas. Pero, kapag hihintayin natin ang kalooban ng Diyos, wala tayong pagsisisihan pagdating ng araw. Ikatlong utos. Don't transgress and defraud. Okay. Akan kanina sa comment 2 hanggang verse 5 yun ha. Chapter 4 verses 4 and 5. Ayan, meron naman siyang kung saan matatagpuan. Pakisundan nyo na lang. At pwede nyo buklatin ulit pagdating sa inyong bahay. Kailangan natin maghabol ng oras. Ibig sabihin ay huwag lumabag at mandaya. Sa verse 6 doon sa binasa niya kanina na kabuuan ng unang Tesalonica 4:6. Ano nakalagay dyan? Pakibasa kapag nabuksan na. Unang Tesalonica 4:6. Pakibasa ng malakas. Uulitin lang natin yung binasa niya kaninang mahaba. Sige, ako na lang para mabilis. Sa bagay na ito, huwag ninyong pagsamantalahan ang inyong kapwa at huwag siyang dadayain sa anumang paraan. Doon sa usapan ni James at ni Laura, parang dinaya ni James si Laura, no? Sapagkat mahigpit na paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan tulad ng sinabi namin at pinatotohanan sa inyo noon pa man. So maliwanag na dapat, lalo na sa ating mga Kristiyano, huwag tayong lumabag o mandaya ng ating kapwa. Dahil tayo ay mga Kristiyano. Hindi yung, bakit yung iba, ganun lang sila, nagdadaya man, lumalabag man, kahit man kapo ako yung people, may nakikita akong ganun. Sapat ba para gayahin natin sila? Hayaan natin sila, pananagutan nila yung sa Diyos. Kung gusto nilang mandaya, gusto nilang lumabag sa kalooban ng Diyos, nagbibilang ng boyfriend, ng girlfriend, edad 14 pa lang, pero naka-89 na yata nakatipan. Parang katipan ng buong sambayanan, katipan ng buong San Andres, o katipan ng buong pagsamahan. Ano kaya? Maganda kaya yun sa isang Kristiyano? Okay. Kung ginagawa ng iba, hindi yung sapat na dahilan ng gayahin din natin. Diba sabi kanina sa salita ng Diyos, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo. Dahil kalooban ng Diyos na matatili tayong malinis. Kasunod. Ano ang mga dahilan
dahilan ng Diyos? Bakit kailangan tayong manatiling malinis? Nandun pa rin sa unang Thessalonica sa binasa kaninang 4 verses 6 hanggang 8, yung kalahating bahagi. Pakibasa, ako na rin lang para tayo mabilis at tapos na ang oras. Ayun pa rin yung binasa ni Ma'am kanina. God avenges immorality. Ano ba yan sa Tagalog? Sino ang naghihiganti kapag gumawa ng kalaswaan? Sino ang naghihiganti? Avenges means paghihiganti. Ang Diyos ang naghihiganti o nagdidisiplina o kaya siya yung nagbibigay na o pinaparusahan niya ang mga taong immoral. Ang mga taong gumagawa ng kalaswaan, ng kahalayan, ng masama. Siya ang naghihiganti. Diba sa binasa ko kanina na verse 6, sapagkat mahigpit na paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamahan. Tulad ng sinabi namin at pinatutunghanan sa inyo noon pa man. Ikalawang rason. So, ang simpleng katotohanan daw dyan sa unang rason ay kapag nakipaglaro ka, if you play, you pay. Kapag naglaro ka, magbabayad ka rin. Kaya huwag natin iisipin na ay wala namang masamang bunga. O kahit pa kung kanino ako magpapatikim. Walang masamang idudulot yun. Huwag kayong maniniwala sa ganoon. Nakakakuha yun ng nakahahawang sakit na pwede nating pagsisihan habang buhay. Saan nagsisimula ang AIDS? Saan nagsisimula ang tulog? Sa mga ganyan, sa mga malalaswang gawain. Napapalit-palit lang kung sino-sino na lang. Kaya, ang sex ay regalo ng Diyos kung ito ay ginagawa within the context of marriage. Maganda yan. Regalo yan ng Diyos sa umpisa pa lang. Pero dapat ginagawa siya kapag kasal na. Ano mang mga ganoong gawain na ginagawa, pag-i-eksperimento ng paggawa ng bata ng hindi nakakasal, may nararamdaman yung guilt. Nagiging guilty. Sa mga naririnig kong patotoo ng mga nakaranas ng ganito. Kaya kung gusto natin ng malinis na pamumuhay, matuwid na pamumuhay na nakalulugod sa Diyos, maghintay na maikasal. Ano? Dahil, ang ikalawang rason, God calls us to be pure. Tinawag tayo ng Diyos para maging manatiling malinis. Okay, so verse 7, ako na rin magbabasa. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan at hindi sa kahalayan. Tayo ay tinawag upang maging malinis. Maging pure na estudyante, maging pure kung ano man ang ginagawa mo sa buhay. Sa Matthew 5:8, hindi ko na dinagdag dyan. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pinagpapala ng Diyos ang mga taong merong malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. So, tinawag tayo ng Diyos para maging manatiling malinis, maging malinis. Ikatlong rason, God Himself is holy and empowers us to be holy. May mga nagsusulat ba? Lecture man ito, pero parang, ay, ilan lang nakikita ko nagsusulat. Next time, sayang yung mga youth camp na hindi kayo nagsusulat. Dahil paglipas ng 3 araw, 5% na lang ang matitira sa ating natutunan sa pamamagitan ng pakikinig. Pero kung magsusulat tayo, pag uwi ng bahay, maitago man natin yan sa baol, paglipas ng maraming taon, kahit yung pinaka-malabong talab ng lapis na kaya pang basahin, ay maaalala at maaalala natin. Kaya ugalihin natin sana simula ngayon na sa susunod na mga youth camp, magdala kayo ng sariling notebook at mga ballpen.
Oo, para magsusulatan ng mga learnings, ng mga natutunan. Kami naman nagsusulat talaga dahil pag-uwi, pagkatapos ng youth camp, pagalingan kami mag-report sa unahan ng simbahan. Pagkatapos ng simba, kapag magre-report na kayo, anong natutunan ninyo dun? Kaya kami talaga may nakasulat. Para paglipas ng maraming taon, may nabubuklat at may nabubuklat pa. So, dahil mismo ang Diyos, siya ay banal, kaya tayo rin ay kanyang, gusto din niya na tayo kanyang tinawag na maging banal. Sa verse 8, kaya nga ang sino mang ayaw sumunod sa katuroang ito, ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos, na siyang nagkakaloob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Kayo nga imapalad dahil natutunan ninyo ito ngayon habang kayo mga bata pa. Ako, natutunan ko ito, ako ay 27 years old. Yang mga binabahagi ko sa inyo ngayon. Dahil dumalo ako sa seminar ng Ambassadors of Purity nung ako ay 27 years old. Pero dalaga pa ako noon. Ikinasal ako ay 29 years old. Sa Cubao, sa simbahan mismo na ang senior pastor ay ang inyong guest speaker na yon, si Pastor Edwin Taladro. At ito mismo ang sumulat ng aklat na ito, ang nagbahagi nito sa amin. At noong mga panahon yun, hindi pa ako hiwalay sa dati kong boyfriend. Nandun siya sa Cebu, ako ay nasa Maynila, nagtatrabaho sa SM Robinsons at nag-call center, siya ay nagpapastor sa Cebu. Pero siya ang unang nakahanap ng babae, kaya naghiwalay kami. Nagkita lang kami after 6 years para maghiwalay. Huling 6 na taon, hindi na kami nagkita. Kaya tumagal kami ng 9 years. Huling 6 na taon, hindi na kami nagkikita noon. Ako ay nasa Manila, siya ay nasa Cebu. Nagkita lang kami para maghiwalay. O anong saklap. Di ba? Kasi meron pala siyang bago, mutual understanding doon sa Cebu. Habang ako'y loyal na loyal sa kanya, pinagtataguan ko yung mga nang-i-stock sa akin. Kung saan ako nagpapaload na tindahan dati, hinihingi doon ang number ko. Noong unang salta ko palang, unang araw ko palang sa Maynila, hiningi na agad ang aking number sa tindahan kung saan ako nagpaload. Pero dahil may boyfriend ako, loyal ako sa kanya. Siya lang hindi nagpaka-loyal, kaya hindi kami nagkapuluyan dahil hindi siya ang kalooban ng Diyos. Ganun lang yun. Okay. Kasunod. Malapit na ha, malapit na. Konting tiis na lang talaga, makakapaglaro na kayo. Meron din tayong 3 lines of defense. Paano ba natin madidepensahan ang ating last na ito, Kuwasa kasi nagsimula tayo na mag-aalas 2 na. O, pahingi muna ng oras ninyo sa inyong palaro. Ano? Okay, ang unang depensa na ating magagawa para mapanindigan natin ang pagiging Kristiyanong kabataan, Kristiyanong binata, at Kristiyanong dalaga. Ang una, guarding my mind. Ano daw ang babantayan natin? Ang ating mga kaisipan, ang ating mga pag-iisip. Ang mindset, tama yun, very good. Mindset daw, sabi ng mga kalalakihan doon. Mindset lang yan. Babantayan natin ang ating kaisipan. Dahil ang relasyong sexual o pakikipag-sex ay saan nag-uumpisa? Sa isip. Okay. Kasi wala namang pinupuwersa na gumawa ng kahalayan o kabastusan o malalaswang gawain o masamang gawain. Madalas yan ay nagsisimula sa isip kasi ito yung kumukontrol sa ating buong katawan. Ito yung nagdidikta sa kung ano yung dapat nating gawin. Kaya proper conduct is the product of proper thinking. Kung tama rin yung ating kaisipan, tama rin yung ating ikikilos at ipapamuhay. Hindi porque wala naman ako masamang tinapay doon sa mga nagsusuot ng mga nakaluwa na ang lahat. Pero tama pa ba sa mga Kristiyano na nakikita mo yung iba, kita nga ang pusot nila, kita nga yung mga kita na nga yung dalawang bilog sa unahan. Sexy naman tingnan ganun ang trending ngayon. Dapat ba yun sa mga Kristiyano?
Minsan, ang sexy nga nila tingnan kapag sila ay nakita ang kuyukot, naka-short ng maikli, nakapalda ng maikli, yung konting tuwad lang yung panty na ang kita. Dapat pa ba yun sa mga Kristiyano? So, hindi dapat. Well, although wala akong masamang tinapay sa mga nagsusuot ng gano'n. Ang sa akin lang, ang point ko lang, sa anumang ginagawa natin, siguraduhin natin na napaparangalan natin ang Diyos. Mapaparangalan ba natin ang Diyos kung ang nadadaanan nating mga kalalakihan ay pasipol-sipol at parang nakadila niya? Dahil naglaway na kay halos inilabas mo na ang lahat ng laman na kailangang itago. So, iisipin natin kung ang Diyos pa ba ang napaparangalan sa ating mga ginagawa. So, kailangan proteksyonan daw natin ang ating isipan. Protect my mind, provisioning my mind, di ko na din siya dinagdag at lalo mahaba. Purifying my mind and preparing my mind. Marami pa sana yung karugtong pero kailangan natin paikliin. Ikalawa, line of defense 2. Tatlo din lang naman yan. Ano ang ating babantayan? Okay, guarding my body. Ang babantayan natin ang ating katawan. Meron naman talagang mga nangahalay o kaya nare-rape na mahaba ang suot. Ayun, wala ka talagang kasalanan ang may katawan nun. Ano, parang wala talaga siyang naiambag para gawan siya ng masama. Pero kung may naiambag tayo, kaya tayo pinag-iisipan at nagawa ng masama, pananagutan natin yun sa Diyos. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. So, line of defense number 2, guarding my body. Kailangan ipresenta natin ang ating katawan bilang buhay at kalugod-lugod sa Diyos. Okay. Maraming mga teksto, yung mga nakasulat siya na text. 1 Corinthians 6:12-20, di natin isa-isa, masyadong hahaba. Romans 6:12-13, Romans 6:19, Romans 12:1-2. So, yan yung mga supporting verses dyan sa mga point na yan na ating inaral. So, gusto ng Diyos na tayo ay maging malinis. So, to protect our body, paano ba natin ito puprotektahan? Ipipresent natin ang ating katawan na malinis pa rin. At promise my body. Kanino lang ilalaan ang pulang laso bilang mahalagang regalo sa mapapangasawa. Dahil kung hindi mo mapapangasawa yan at natikman ka na, tapos napunta ka sa iba, paano kung nagkataong ay kaibigan niya pala? O, yung asawa mo natikman ko na yan. Eh, di ba may mga ganoon ding mga marites na lalaki, ay ano na ba, tolits? Paano kung may ganoon? Ang ikatlo ay protecting my body. Letter P naman nagsimula yung line of defense number 2. Promise my body, protecting my body, presenting my body. So yun yung tatlong points na nandiyan sa mga verses na inilagay ko dyan. And the last one, ang panghuli, ay line of defense number 3. Ano ang dapat nating bantayan? Guarding my companions. Ano? Mababasa yan sa 1 Corinthians 12:14 at verse 25, Hebrews 10:24 hanggang 25, Ecclesiastes 4:9-12, Hebrews 3:13, at marami pang iba yung mga supporting verses sa guarding your companions. Kailangan bantayan din natin sino-sino ba ang mga kasama ko. Kung ang mga barkada mo ay walang pakundangan, kahit this oras na lang gabi ko umuwi o madaling araw na, alas 3, alas 4, at pinababayaan lang sa kanilang bahay ng gano'n, ay magtaka ka kung hinahayaan ka lang ng magulang mo na gano'n, na mapariwan ang buhay mo. Huwag natin silang gayahin. Kahit hindi nila tayo isama sa kanilang barkada. Dahil kahit
talagang iniitsapwera nila tayo, okay lang. Pagdating ng araw, ikaw naman ang pagpapalain ng Diyos. So yan yung mga supporting verses. Letter P pa rin. Ang una, under sa line of defense number 3, praying for my companions. Kailangan pinapanalangin natin. Lord, bigyan niyo po ako ng mga kaibigan at mga barkada na mag-i-impluwensya sa akin sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng tama. At gabayan niyo po ako na layuan ang mga barkada na mag-i-impluwensya sa akin sa paggawa ng masama. Kung ang mga nagiging barkada ninyo ay dahil sa kanila, sa halip na hindi kayo napupunta sa guidance, napasama tuloy kayo, nasangkot tuloy kayo sa guidance, at dahil kayo ang inireklamo, hindi dahil kayo ang nagreklamo. Tama ba yun sa mga Kristiyano? Hindi, di ba? Okay, ikalawa ay protecting my companions. Hingin natin sa Diyos na gabayan ng Diyos maging ang ating mga kasama. Okay. Marami pang karugtong yan, pero kailangan na natin mag-utay-utay. 1 Corinthians 6:20. O, pakibuksan sa Tagalog version. Unang Korinto 6:20. Sabi dyan, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So, dito tayo magtatapos sa although ang salita ng Diyos ay hindi naman nagtatapos. Tuloy-tuloy siya, pero pansamantala ay dito natin tatapusin ang ating pinag-aaralan sa atin ito. Kaya gagamitin natin upang maparangalan ang Diyos. At